Ayan na, ayos na. Good day. Nandito na naman tayo, no? Pasensya na kayo kung medyo tumagal yung karugtong ng conditioning method natin na ibinabahagi. Ito guide lang ninyo. Hindi ko sinasabing pag ginawa ninyo ito, ang manok ninyo magpapanalo. Natural, siyempre, nag-umpis tayo dun sa manok na dapat alam natin ang bloodline, quality, kumbaga, di ba? Kasi ang pangit na itsura ng manok, ang importante yung palo. Wala nang ibang mahalaga sa manok kundi palo, hindi yung itsura. Okay? Day 20 na tayo. Nandun na tayo sa semi-pointing. Umaga, same day, same na naman tayo, routine. Siya nga pala, nandito, may mga bisita tayo, mga trusted friend, no, from Caloocan. Mga tiwala sa manok natin. No, eto, kinuha nila dalawa, no. Binayaran nila ng tig 15 mil isa. Oh. Mga ready to fight. Sabi ko 2,000 lang gusto ko 15 mil joke lang. Anyway, mga kababata ko sa Caloocan. No, ito, nadali na naman akong 2 manok. Okay na. Oh, umaga, alas 4 ng umaga. Natural. Pagalaw tayo, no? Wala nang kaskasan kasi nga bukas na laban Kailangan natin magsabit mamayang hapon o mamayang gabi ng timbang. Huwag tayong magsabit ng umaga, hindi naman madalian to. Hindi naman track and field to Na para mo tayo magsubmit May deadline naman ng submission, minsan alas 7, alas 8 ng gabi, no? O umaga, wala tayong gagawin, timbang na naman, di ba? Yung from day 1 hanggang even dun sa galing sa pre-con, nagtitimbang tayo yung umaga. O di ganda ng umaga, alas 4 ng umaga, tinimbang natin. Kukunin natin timbang yan. Let's say, ang timbang 2. Empty na siya, no? Sekal. Nagtitimbang ako pag sekal na. Yung sekal, yun yung kulay brown na mabaho. Ibig sabihin, pag sekal na, malapit na mag-empty. Ibig sabihin, pag nag-sekal na, ang laman niya, possible 10 to 15 ang laman niya sa loob. No? Dagdag sa timbang niya. Siyempre, kayo na magtatansya doon sa moisture. Kasi nga, adlibit naman tubig natin, di ba? Sabi ko, kaya matakot sa tubig. Hindi yung 5 days before, lilimitahan sa tubig. Ang manok naman, iinom naman niya pagka gusto niya. Kung anong pangangailangan ng manok, pag nilapag mo dyan yan, pag gusto niya ng damo, kakain yan. Pero pag kaya niya ng damo, hindi kakain yan. Okay, tinimbang natin. Pagkatapos ng sekal, palakad lang. Wala na to, kumbaga more on formal na ang galaw nito. Pinapalakad natin hanggat maaari, walang nakikita ibang manok. Pagkatapos pasilip-silip lang, gaya ng sinasabi ko, di ba, pasilip-silip lang. Yung pipili lang ang ulo nila. Chine-check natin ang sharpness ng manok. Natural, lalagyan na sa limber, no? Bago tayo magpakain. Kasi nga yung sa limber, dito natin makikita yung ipot nila. Nagsekal siya, natural, susunod niya, palitan. Hanggang sa pagka talagang gutom na, lalabas na yung moisture niyan, di ba? Na hindi maganda. So, pagkatapos ng sekal timbang, palakad. Pagkatapos ng palakad, balik muna sa talian. Siyempre, wala naman tubig yan, tsaka pagkain. Bago tayo magpakain, 30 minutes bago tayo magpakain, balik natin sa limber. Na merong sapin. Kung gusto ninyo, pwede rin sa umaga, pagkatapos ng palakad, keeping uli. Kung gusto ninyo. Kaya lang, gatmari kasi, madaling araw ko nagpapalakad alas 4. Kung 30 minutes ako nagpalakad, kung ilalagay ko agad sa keeping, sayang naman yung hamog. Tinatawag nating moisture in sa kanilang balahibo, sa kanilang mga skin. Importante yan. Iba yung moisture na nagagaling sa hamog kaysa yung iniinom nila. Okay? Pagkatapos, kaya ko nilalagay sa talian para maka-absorb pa ng hamog. Pag lumiwanag na, wala nang hamog, tsaka ko lalagay sa keeping para to prepare morning feeds. Okay, 30 minutes before feeding, limber, para paiputin sila. Ipot yan, possible mag-ipot pa uli ng sekal yan, no? Ngayon, pagka-ipot yan, titignan natin, basa at tuyo. Anong dapat mag-adjustment? Titimbangin natin. Di nakuha natin timbang, no? Kasi araw-araw, timbang, paiba-iba yan. Up, down, no? Base sa awak natin, basa ang manok. Alam na natin kagad yan kung medyo matagal tayo nagmamanok kung basa ang manok mabigat bang timbang
Ibang salate, ibang hipo, madulas. Pero pagka dry manok, maligas-gas. Nilagay na sa limber, tumae. Pagkatapos, nilagay natin sa timbangan, kinuha natin timbang. Okay, magpiprepare na tayo, lalagay sa TP, prepare for morning feeds. Ang patukan natin, usually, 40 grams, no? Stag cock, no? Merong malakas kumain, kaya nga sabi ko sa inyo, bukas pa naman laban bakit mo pipigilan kung ano yung natural na pakain mo? Kung 40 grams kang magpakain, 40 grams ibigay mo. Okay, ilang percent ba? Yung mais natin, day 19, nandun na tayo sa 20 to 40%, no? Gagawin lang natin 60%. Natural feeding na tinimpla natin. Pagkatapos, kunyari, isang takal. O di 60% doon, di may higit kalahati. Ihalo natin yung mix. Kukunin natin yung talagang 40 grams na. Titimbangin na to, ha? Kailangan natin matimbang kasi nga timbangan ang sasalihan natin. Dahil siyempre, yung pinasok niya, kung 40 grams, yun yung pinasok. Ngayon, ang tubig, tansyahan. Kaya kailangan, pag pininom nyo, tignan nyo kung ilang lagok. Okay na, di nakakain na. Pakakainin ninyo hanggat maaari sa limber na. Kaya ko lang nilagay sa, bago pakainin sa TP para makapagpagpag pa. No, para makapagpag. Natural kakain ng mga bato yan, kaya bantayan. Pagkatapos, pagpakakain na limber na merong sapen, para hindi na makakain ng kunong mga bato yan, kaya nga yung foreign object. Kasi nga yung damo matagal matunaw. Yung bato dagdag timbang yan. No? Pagka yung pakakainin natin 40 grams, assume ng manok nung timbangin natin 2 kilograms. Nagbigay tayo ng 40 grams sa patuka. So, pagkakain niya, timbangin nyo. Natural lalabas 2040. Kasi 2 kilograms and 40 grams. Wala pang tubig, ha? Painumin mo. Huwag naman yung 1 to sawa na tubig. Hanggat maaari ang manok, nagpipigil sa inom yan. Pagka nakamagandang kondisyon yan, pinakamarami ng lagok niyan hanggang 4. 2, 3 ayawan na niyan tubig. Pagkatapos kumain na pa naman tubig, siyempre, ilalagay na natin sa keeping. No? Sabi ko nga sa inyo, hanggat maaari, ayoko mag-keeping Pero kailangan kahit pa paano, di ba? Natural, ilamusan natin yung mukha dahil meron mga mumu. Yung mga tirang pagkain sa mukha. Ayaw naman natin ang manok natin magkaroon ng buni, di ba? Yung dumi, pangit Para ilamusan. Pagkatapos, itimbangin bago ilagay sa keeping pen. Assuming natin, nagpakain tayo alas 7. No? Assume natin alas 7. 2 kilograms. Nagpakain tayo 40 grams. Uminom siya hanggang 4. Sabihin natin hanggang 4. Kasi pag uminom siya ng 8, 1 to sawa, out mo na yan. Dahil sabi ko nga sa inyo, marami tayong inaandang manok. Yung magagandang uminom, mga 2, 3 hanggang 4, yan ang lagay natin. Pero pag malakas uminom, may dinaramdam ang manok mo. Possible may lagnat. Di ba? Hindi naman nagsasalta ang manok Kung nagsasalta lang manok, dahil natin panalo. Yung gagawin natin, naka 3, 4, okay na. Tanggalin mo na yung paso. Huwag mo na ibabad doon. Dahil babalik at babalikan yan pagka yung binabad mo Siyempre, pagkakain niya, pagkainom niya, yaman mo na siya mga sa limber. Kahit mga 10 minutes. Para kahit paano, may rinan bago yung kinain niya, bumaba muna. Timbangin. 2 kilo, 40 grams, uminom ng tubig. Assume na natin, 20 grams din yung ininom. Di 2060. Alas 7, nagpakain tayo O di natapos sa halimbawa ng 7:30 sa pagprepare sa kanya. Lagay sa keeping pen na merong sapin ng dahon sa ilalim. Pag may panahon, medyo basa yung kurtina para medyo maganda pakiramdam ng manok. Pagkatapos niyan, ilalagay na natin sa laron. After 2 hours, balikan natin. Lilimber natin. Ang tawag dyan, dumping. Ba't natin idadump? Majority ng manok na inanda, hindi mo iipot sa loob ng keeping pen. Iipot dyan sa loob ng keeping pen pag sobrang tagal mong inilagay siya dyan. Siyempre, kung maghapon siya dyan, pwede ba naman di maipot yan kahit may ikaw
pag-ipot na ipot ka na, di ba? Iipot ka. O, so after 2 hours, labas sa isa. Kung 10 yan, isa-isa yan. Satsagay mo talaga. Kaya may oras yan. Kung sino na una, first in, first out. Pagbaba mo yan, pagkuha mo ng manok, daan-daan ha, kasi parang di siya mabigla, lalo na ko stag. Pagkakuha, unang-una, check mo muna yung loob ng kulungan. Kung may ipot. Meron kasi hindi maiwasan, merong manok talagang may ipot sa kulungan eh. Pag wala, lagay sa limber. Sinisiguro ko sa'yo, hindi lalagpas ng 30 seconds o 1 minuto, ang manok mo iipot. Yeah. Iipot yan. Pwede siyempre pag-ipot, observe the ipot. Ang ipot ba may tubig? Usually kasi ang manok na pag nilalagay mo sa keeping pen, na-stress. Ang tendency pag na-stress, imbis na magandang may tubig. Siyempre, may moisture siya. Ipot. Okay lang yan, huwag kakabahan. Pag ipot niya may tubig, all you have to do, tanggalin lang yun. Ang gawin mo, kunin mo siya pagka-ipot niya, timbangin. O kung tinimbang mo siya, nang kumain siya, tuminom siya, 2060, pag timbang mo ngayon ba, naging 2050, record. Anong oras? First dump, 7:30, sabihin mo natin 9:30, no? 9:30 una natin baba. 2050 na, timbang. Diba? Yung timbang ng manok natin, empty, yung secals, 12. Pagkatapos, nag-drop na may tubig. Pagka natimbang na natin, 2050, batuan, lagay natin sa limber ulit. Batuan natin ng mga 3 hanggang 4 na piraso na pellet ha. Kasi pellet, di ba? Higupin niya yung tubig eh. Wala nang kontra dun. Dahil kasi, yung pellet talaga, pag nilagyan mo tubig, higupin tubig eh. O, natural, higupin niya. Huwag kang kabahan. Yung 3 hanggang 4 na piraso ng pellet, wala pa 1 gramo yun eh. Alagay, babalik mo siya sa kulungan. 9:30 yun ha. O, anong susunod? 10:30, 11:30. Siyempre, 9:30 mo siya na may ginawa ka pa. Kasi mo natapos, kalating oras nang nasayang. 11. 10. Di siyempre, susunod mo baba niya alas 12. Walang inamin ha, yung unang dampa kasi basa, sabi mo, basa, di ba? Pag tuyo, natural, pa inamin mo. Lagay mo lang tubig, sa 2, okay na. Yung pangalawang damp, alas 12, binaba mo. Siyempre, makikita mo dyan, nagkaroon ng improvement. Yung ipot niya, maganda na. Mamasa-masang konti, pero buong-buo na. Kung kaya mo damputin, wag lang yung durog, yung sekal ha. Damputin mo. Iagis mo sa pader, diba? Ganyan kalapit. Ganyan lang, iagis mo lang na ganon. Makikita mo, didikit. Pag dumikit, sumabog. Pag ano mo, sabog. Basa pang manok mo, matubig pa. Pag inagis mo na ganon, dumikit, intact. Magandang moisture. Pag inagis mong ganon, sumabog, bumagsak, wala, tuyo ang manok. Okay, doon tayo sa una muna. Yung basa pang manok, pero ang ipot niya medyo buo na. O di, all you have to do is to give again yung pellet, 2 pellet na lang. Painamin mo. Hanggang 2 higop. Kung higop pa, kung hindi na, dahil basa pa siya eh. Kaya ang mga binibigyan ng pellet, matubig pa eh. Common sa manok, ayaw umigop na ng tubig hanggat maaari pagka ganyan ng panahon. Pagka naman okay na, ang gagawin mo na lang dyan, yung granules. O, yung nasa gitna, yung sakto. Granules, beef pollen granules. Pwede rin bigyan mo ng 2 kurot ng saging. Para lang na, yung digestive system niya ay lumalaro. Pagka naman tuyo, all you have to do is to give crack corn na nakababad or egg white. Ano ba ang egg white? Ang egg white is water. Nako-convert siya sa water. Bigyan mo 3 kurot, 4 na kurot. And then yung kahit yung basa, pwede yung granules, no? Batuan ng granules para maglaro. So nabigyan na. Yung basa, wala ka nang gagawin doon, kundi ibalik na sa kulungan pagkatas niyang kumain ng medyo masa ng konti, no? Palakar ng konti. Ayos na, balik. Yung sakto, na pinan ng konti. Ganun din, granules, no? Palakad pa na exercise eh, kasi ikaw may lagi si Bartolina eh. O di okay na. Palipas ulit na 2 oras.
Alas 12 tayo baba, sabihin natin kalating oras na sayang natin. 12:30. So ang kasunod noon, 1:30, 2:30. Dampuli ng 2:30. Diyan natin makikita. Nakikita natin improvement na ginagawa natin. Dating tayo sakto na. At ang ipot nila paliit na kasi nga siyempre, lamat tayo pinakakain yung kinain niya, nilulusaw na niya eh. Kaya tayo baba ng baba. Basta mo sa akin video. No? Pagkatapos ganito, no? Pagka na okay na, anong oras yun? 2:30, di ba? 2:30. 3:30 na. 2:30 lang. 2:30 na. Point ng pinsuli. Gusto mo ng bato ng kahit sang kurot na saging para lang may laro-laro yun siya. Bipol ng granules, okay yan. Bangin mo. No? Pagka-ipot niya. Kasi kada baba natin, ipot yan. Kada ipot timbang bago ka magbigay ng mga pointing feeds, kung tubig man. Pero yung hapon, 2:30, wag na. Kasi malapit na tayo magsabit ng timbang. O, di yung 7:30, alas 7:30, 9:30, yung 9:30 natin unang baba. Timbang natin, di ba, 2060 nung pinakain natin tsaka minom. Nung pagbaba natin, tumae 2050. Yung pangalawang baba natin, 9:30, 12, yung 12 na binaba natin, 2040 na. Alam mo, kinain pa, di ba? 2040. Minsan malakas magbawas, 15 hanggang 20 binabawas niyan. No? Assume na lang natin 2040 pangalawang baba. Yung pangatlong baba natin, 2030 o 2020, may laman pa. Dahil hindi pa namang bisicycle yan eh. 230. So natapos na ng 230 o magti-3. Syempre, alas 4 yung pakain na regular eh. Di bali siya madelay, walang problema ron. Madelay siya ng konti ng pakain. Kasi sa vision ng timbang to eh. Ang mangyayari, susunod natin baba, 2:30, sabihin natin 15 minutes, no? Mga 4:30, bababa na natin uli siya. Sinisiguro ko yung 4:30 dahil sa ginawa natin pag-aayos, yung basa or tuyo siya, na-correct na natin yan. Maganda na ipot niya bago siya kumain ng evening. Pag ipot niya, makikita nyo, yung timbang niya na 2 ng umaga, kuha na yan. 2 na, minsan baka mas mababa pa, 1990 pa. No? 1990 pa. Kasi yung moisture binababa niya eh. Kasi matubig pa eh, di ba? Dahil nag-adlibitum tayo eh. So, assume na lang natin 2 uli ang timbang. Hawakan natin ng manok. Ito, katulad ito, no? Kasi kaya sabi ko nga, mas maganda kung turuan yung personal at papahawakan ng manok sa inyo. Alam mo sa sarili mo kung matagal ka nag-alaga, kung ang manok matubig pa or ano. Katulad ito, matubig pa to. No? Matubig pa to. Empty na siya. Empty na. Binati empty na, matubig pa. Ang timbang na manok natin, araw-araw naglalaro sa 2 Gs, 1990. Ganun-ganun lang, no? Ganun-ganun lang. Habang tumatagal natin inaanday dahil puro batak, kung nanggaling yan sa 2040, 2050, naging 2 na, no? Bababa pa yan ng konti. Pero mag-steady tayo sa 2. Nung ulit timbang natin ng 2 bago na pakain ng evening, dinambang natin 2. Ngayon, magsasambit akong timbang. Ano ba ang give and take? 35 grams. 35 grams, good weight. Ibig sabihin yung 2, bawasan kong 35 grams. Anong sasambit ko? 1965. 1965 plus 35 grams, 2 kilograms. Kaya sasambit ko, kung gusto ko safe side, 1965. Ang tanong, kasi pag 40 grams, bad weight na eh. Penalty ka na eh. Although hindi chance ka, 50 grams yung chance ka eh. Ang tanong ganito, ano sasubmit ko? Nahawakan ko manok ko. Basa pa, matubig pa. Diba? Kasi meron akong nababasa, naririnig. May nagtanong, ano ba ang painom nyo sa manok ninyo? Ad libitum ang sa akin, sa TV. Umaga, tanghali, gabi, palit ng tubig. Sa farm, maaaring hindi sila nagpapalit ng tubig kasi maganda ang lugar nila, bundok, mamog, walang alikabok. Sa akin, malikabok, kaya kailangan magpalit ng tubig. Kaya sa farm, pag umaga, pagkapainom dyan, babad na yan dyan. Papalitan na lang yan sa hapon. No? Pagka hanggat maaari, minsan nga, hindi nila tatanggal na yan hanggang gabi. Kinabukasan lang ulit papalitan yan eh. Kaya 2 palit lang yan sa farm. Yung malalaking farm sa bundok. Pero sa akin, malikabok. Hindi ako pwede din magpalit ng tubig. Ang manok, hindi ko mo nakababad ng tubig, inumin yan.
Ikaw man tao inumin mo ba kung may tubig? Hindi, di ba? Pag nauho ka lang. Mahirap naman yung manok mo, nasa TV. Katulad ko, pumapasok ako, walang tao rito. Ako lang mag-isa, pag uwi ko, tsaka lang papakain, papainom. Pag tinanggal akong tubig yan, baka may dehydrate yung mga manok ko, di ba? Ang manok ko naman, hindi naman uminom yan pag hindi nila kailangan. O, nasa na tayo? Sandbox. Nandun na ako, magsasabihin na ng timbang, no? Ang timbang ng manok ng final, yung timbangin ko, 2.